Noon ang mga lumahok sa public consultation ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa Cebu ang panukalang magbabawal sa political dynasty sa bansa. Isinagawa ang public hearing sa University of the Philippines, Cebu sa Cebu City araw ng Huwebes, February 19. Ayon sa ilang college students, dahil sa political dynasties, apektado ang sistema ng edukasyon at social services. Tiniyak naman ni House Speaker Faustino Bonje D. III na seryoso ang kapulungan sa pagpapasa ng makatwirang batas kontra political dynasties. Kasi po ang mga political dynasties sa ating gobyerno ay siyang nagmamonopolize ng kapangyarihan nila sa Estado. Concentration of power. Pinag-prioritize self-preservation and control, hindi ang basic social services na dapat natatamasa sana ng mga estudyante. At malinaw po, hindi naging priority ng mga dinastiya na iyan ang edukasyon. Sa halip na mapunta ang budget sa paaralan, guro at estudyante, ang pondo ay nare-redirect sa mga pork barrel projects. Ang pondo ay ginagamit sa mga infrastructures na magbe-benefit ng political visibility para lang sa mga pangalan ng mga corrupt na officials na ito. We support the anti-dynasty law bill, but it must also look at the audacity of future servant leaders or politicians to be deserving, but to also actively include those individuals even from the islands of Batanes down to Tawi-Tawi. We are serious about passing a fair, just, and implementable anti-political dynasty law in the 20th Congress. And we are equally firm in our belief that any law we pass must be a product of wide, inclusive, and sincere consultation. Isang batas na maingat na binalangkas, masusing pinag-aralan, at nakaugat sa tunay na saloobin po ng mga Pilipino. Hataw Balita.